Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya sa Rabay. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyan ng Rabay ng pagkakataon na makapangaral po ng kanyang salita. At sana po tayong lahat ay handa na sa aral na ibibigyan ng ating Rabay. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga handog na awitin ng ating mga kapatiran at sa mga patutuo ng ating mga kapatid sa nakaraang 6 na araw. Tunay nga po na hindi matatawaran ang pagpapala at pag-iingat na ginawa ng ating Ama sa nakaraang 6 na araw. At sana tayong lahat ngayon ay may kahandaan ng ating mga puso na matuto sa aral. At anuman po yung ating mga hinaing, sana umabot sa harapan ng ating Ama at tayo po ay magkaroon ng kasagutan sa susunod na mga oras o sa susunod na mga araw. Kung luluubin ng Ama ay mangyayari sa atin ang ating mga hinihingi. Kaya kung kayo po'y nakahanda na sa inihandang aral ng ating Rabay, ang lagi po nating sinasabi, ano po? Ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Kaya talasasin po natin ang kwento ng ating Rabay. Dahil alam po natin na sa pang-araw-araw na buhay na binigay ng ating Rabay, dito natin napapatunayan kung gaano, ano po, yung pagtatapat ng ating Ama sa atin. Yung kanyang ipinangako na tayo ay hindi niya pababayaan at iiwanan kahit kailan. Yung pangako niya sa atin na kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa Kanya, tayo po ay hindi niya pababayaan. Tayo ay Kanyang aalalayan sa bawat araw ng ating buhay. At sana ito ay nararamdaman po natin sa ating mga buhay. Saan man po tayo naroroon, ano man yung ating mga, kung minsan, nararamdamang mga bagabag sa buhay. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, ano po, kundi tayo po sana ay lalong magtumibay sa ating pagtitiwala sa Ama. Alalahanin natin yung mga tinanggap na nating pagpapala, yung mga pag-iingat na niyang ginawa. At ito sana ay magbigay sa atin ng pag-asa at dagdag na tatag sa ating mga pananampalataya. Ang araw po na ibinigay sa atin na pangingilin ay dumating na naman para maunawaan natin ng kwento na ito ay binigay na araw sa atin para tayo ay makapagpahinga sa ating pang-araw-araw na buhay. At sa araw po sanang ito mamutawi sa ating mga labi yung pasasalamat at yung sinasabi nating maramdaman natin yung presensya ng Ama sa ating puso, lalong-lalo na ngayong araw po ng kanyang pagsamba. Ano po? Now, ang pamagat po ng aral na ibinigay ng Rabay, ito po ay para sa atin. Dahil alam po natin na nalalapit na naman yung pagharap natin sa ating Ama sa kanyang darating na pista. Tayo ay nare-require na humarap sa Ama 3 times a year, sabi nga sa kanyang mga salita, na tayo ay harap sa kanya ng may kababaang loob, may pagpapakumbabang puso. Ano po? At may masayahing kagalakan na makita ang ating mga kapatiran. Ang araw po na sinasabi niya sa atin, ito yung araw ng kanyang Passover at nalalapit na pista ng tinapay na walang libadura. Kaya ang pamagat po ng Rabay sa ating aral po ngayon ay araw ng pagtutuos. Day of Reckoning. Tawag po sa Ingles. Ano po? So, tatalasasin po natin ng kwento na itong araw na ibibigay ng Rabay may kinalaman sa nalalapit niyang pista. Dahil alam natin na i-require tayo ng Ama na humarap sa Kanya bago tayo tumanggap ng sinasabi nating paghuhugas ng ating mga paa at pag-inom sa tinatawag nating simbolo ng Kanyang dugo na luminis sa ating mga kasalanan at ang pagkain ng kanyang katawan na siyang sinisimbolo ng tinapay na walang libadura para tayo ay makabahagi sa ginawa niyang paghihirap sa tulos para sa ikaliligtas ng ating mga buhay sa dagat-dagatang apoy. Kaya talasasin po natin ng kwento, ano po? Dahil ang araw pong ito ay araw po ng pagtutuos. Araw ng pagsisiyasat. Dahil kailangan nating ihanda ang ating mga sarili kung tayo nga ba ay karapat-dapat na tumanggap muli ng kanyang tinatawag na Passover. Ang pag-inom ng kanyang dugo na sumisimbolo sa ubas
o na sinisimbolo ng ubas at ang pagkain sa kanyang katawan na sinisimbolo ng tinapay na walang libadura. Kaya talasasin po natin ng kwento at simulan po natin ang aral dito sa Aklat ng Mga Awit, chapter 26. Aklat ng Mga Awit, chapter 26, verse 2. Ito po yung sinasabi niya. Ano po? Ulitin ko ulit. Ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Ano po? Chapter 26, verse 2. Ito yung kanyang sinasalita. Siyasatin mo ako, o Amang Yahweh, at iyong subukin ako. Subukin mo ang aking puso at ang aking isip. Now, ano pong sabi ng kasulatan? Siyasatin mo ako, Amang Yahweh. Now, tayo po ay napakapalad. Katulad nga ng patuto ng ating anak na si Angela kanina, na hindi pala niya alam, yung kanyang kaibigan pala ay nakikinig sa aral. At siya nagtatanong sa kagandahan ng pananampalataya na ibinigay ng rabay sa atin. Maaaring ito ay bago sa kanyang pandinig, ano po? Pero tayo na nakabalita na, nakaunawa at tumanggap ng pagpapalang pananampalataya. Sinasabi ng Ama sa araw pong ito, isiyasatin natin, siyasatin tayo ng Ama. Now, bago natin ito sabihin sa ating Ama na tayo magpapasiyasat sa Kanya, abay, siguraduhin po natin na tayo po ay nakahanda sa ibibigay niyang hatol. Ano po? Kung tayo man po ay may pagkukulang, tanggapin po natin ng may pagpapakumbabang loob. Dahil tayo mismo ay humihingi ng pagsisiyasat sa Ama. Ganon din sa ating mga kaisipan. Anong sabi niya? Subukin mo ako, subukin mo ang aking puso at ang aking isip. Ayan. So dito po natin malalaman na ang lahat ng mga nasa kapusuan po natin, ano man yung ating mga hinihingi o iniisip na gagawin o nasalita na out of somewhere. Ano po? Sana maalala natin na may sumisiyasat sa atin. Sa bawat salita na ating ginagawa, sa bawat kaisipan na ating naiisip, at lalong-lalo na sa bawat gawa ng ating mga kamay at mga salita ng ating mga bibig. Verse 3, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay nasa harap ng aking mga mata, at ako'y lumakad sa iyong katotohanan. Now, sinasabi dito na tayo daw ay may sinasabing karapatang magsalita, na tayo ay nakahandang humarap sa ating Ama sa araw ng pagtutuos. Bakit? Dahil tayo daw ay may kagandahang loob na ibinigay ng Ama sa atin. Na tayo daw ay lumalakad sa kanyang katotohanan. Now, tama po bang sinasabi ng kasulatan na tayo ay lumalakad sa kanyang katotohanan? Meaning tayo ay lumalakad sa kanyang pananalita. Sa salita at sa gawa ay ayon sa salita ng Ama. Now, siyasatin po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Dahil baka tayo po ay nalilisyan ng daan. Yung ating mga salita, baka wala sa tono. Hindi ako naupo na kasama ng mga walang kabuluhang tao at papasok man ako na kasama ng mga mapagpakunwari. Sigurado ba tayo, mga kapatid, na tayo ay hindi naupo na kasama ng mga walang kabuluhan? Yung mga nakikipagkaibigan sa mga walang kabuluhan, yung mga gumagawa ng walang kabuluhan, ibig sabihin walang katuturan yung ating mga ginagawa. Talasasin po natin ang kwento. Baka tayo po ay nasa lugar na hindi dapat nating puntahan. Baka nakikisama tayo o nakikipagkaibigan tayo sa mga taong hindi naman natin dapat maging kaibigan. Ano po? Talasasin natin ang ating sarili. Aking ipinagtatanim ang kapisanan ng mga manggagawa ng kasamaan, at hindi ako uupo na kaumpok ng masama. Hindi daw ba tayo nakikisimpatya sa mga gumagawa ng masasama? Hindi ba daw tayo gumagawang katulad nila na gumagawa ng masama? Po, hindi natin sila kinakasalamuha. As in, tayo ay nakikipagkaibigan sa kanila at tayo kanilang mga kaibigan. Aking huhugasan ang aking mga kamay sa pagkawalang sala. Sa gayoy aking lilibirin ang iyong dambana, o Amang Yahweh.
upang aking may parinig ang tinig ng pagpapasalamat. Then, and only then, saka po tayo makapagpapasalamat. Kapag nalibi na po natin na tayo ay karapat-dapat na humingi ng pagpapasalamat, kapag nalibi na po natin ng ating mga gawa ay ayon sa salita ng Ama, tayo po ay may masasabi natin, malinis na puso, nahaharap sa Ama na sinasabi natin, Ama ko, siyasatin mo ako. Dahil pinilit ko sa aking buhay na ganapin ang iyong kalooban. Masabi po sana natin to araw-araw. Hindi po kahapon, kundi po araw-araw. Bago po sana tayo matulog sa gabi ay masabi natin, Ama ko, siyasatin mo ako. At kung ako man ay may pagkukulang at naging kasalanan, Ama ko, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Dapat masabi po natin po yun, ano po. Wala na sana tayong takot na magsabi ng ating mga pagkukulang sa Ama. Wala na sana tayong bagabag sa ating mga konsyensya na itinatago natin ng ating mga pagkakamali. Huwag naman na po sana, ano po, dahil tayo po, kumbaga, natuto na sana sa aral ng Ama. Dahil sa sinasabi ng unang Korinto, tingnan natin ang sinasabi ng unang Korinto. Unang Korinto chapter 11, tingnan natin, ayon sa sinasabing pagsisiyasat at araw ng pagtutuos. Unang Korinto chapter 11 verse 31, ito ang sinasabi niya dito sa unang Korinto. 11:31, sabi niya, datapwat kung ating kikilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. So kung kilala natin ang ating sarili at tayo ay marunong sumisayat o sumiyasat sa ating mga salita, sa ating mga gawa, at sa ating mga kaisipan. Bakit? Paano natin matatanto na ang ating mga gawa, mga salita, at ang ating mga kaisipan ay ayon sa kalooban ng Ama? Dahil alam natin ang kalooban ng Ama. Yun po yung maganda. Na masisiyasat natin at tayo mismo ang hahatol sa ating sarili. At masasabi natin sa ating sarili kung tayo ay may pagkukulang o wala sa pamamagitan ng mga salitang ating naunawaan sa ating Ama na ibinibigay sa atin. Sa bawat pagsamba, sa bawat pag-aaral, sa bawat Bible study, sa bawat women's ministry, sa bawat men's ministry, sa bawat pag-uusap na ginagawa natin sa ating mga pastores at mga nanay sa asamblea. Yun yung mga nagpapaalala sa atin sa kalooban ng Ama. Dahil sila yung binayaan ng ating Ama na makapagpaliwanag ng kanyang mga salita. Kaya mahahatulan natin ang ating sarili. At dahil doon, hindi na natin pang kailangan hatulan tayo ng iba. Bakit tayo mismo magsasabi sa ating sarili kung tayo po ay may mali? Kaya kapag nakarinig tayo ng hatol ng iba, tayo ay makakaunawa na tama yung hatol na ibinibigay sa atin. Bakit? Dahil kilala natin ang ating sarili. Ang mahirap kung hindi pa natin kilala ang ating sarili dahil kung maalala nyo ang aral, ano po? Ang aking kaaway, ang aking sarili. Yun nakakatakot. Bakit? Dahil hindi mo kilala yung sarili kung hanggang saan ang iyong makakayang gawin ayon sa kalooban ng Ama. Yun ang nakakatakot. Bakit? Dahil wala kang pagtitiwala sa iyong sarili at hindi mo pa kilala ang iyong sarili. Sabi ko nga, baka tayo naman ay nasa isang lugar na hindi natin dapat kalagyan. Baka tayo ay gumagawa ng mga bagay na hindi natin dapat gawin. Baka tayo ay mga nagsasalita ng mga salitang hindi dapat lumalabas sa ating mga bibig. At sasabihin natin sa ating sarili, dahil sa galit. Now, masasabi natin dahil sa galit kung hindi pa natin kilala at nauunawaan ang kwento ni Apostol Santiago sa kanyang sulat sa chapter 2 and chapter 3 ng Santiago tungkol sa kapanganiban ng ating dila. Yun hindi pa natin alam, therefore meron tayong excuse. Dahil sa galit, sasabihin natin kaya ka nakapagsalita. Dahil sa silakbo ng damdamin, sasabihin mo. Bay kapatid ko, hindi mo kilala yung sarili. Ano po? Yun ang nakakatakot. At
Pag ito'y nangyayari sa atin, hindi natin masasabi sa ating Ama, intonto, sa araw ng pagtutuo sabi, Ama ko, siya sa atin mo ako, bakit alam mo na ikaw ay may pagkukulang mismo? Opo. Kaya sabi niya dito sa aklat ng Panaghuy, Panaghuy chapter 3. Panaghuy chapter 3, sabi niya rito, Panaghuy chapter 3, verse 38. Sabi niya dito sa Panaghuy chapter 3, verse 38, hindi baga sa bibig ng kataas-taasan nang gagaling ang masama at mabuti. Now, ito'y patunay na si Amang Yahweh ang may pagkaunawa sa lahat ng bagay. Alam niya kung kailan niya ibibigay ang tinatawag na kabutihan at alam naman niya kung kailan niya ibibigay ang tinatawag nating kasamaan. Bakit dumadaing ang taong may buhay? Ang tao dahil sa parusa sa kanyang mga kasalanan. Ouch. Kapag tayo daw ay nakakaranas ng kabagabagan sa buhay na ito'y parusa sa Ama, probably, dahil sa ating mga pagkukulang o pagkakamali, yung tinatawag nating desisyon sa buhay na ginawa natin, dahil tayo ay hindi pa nakakaunawa, hindi pa natin kilalang ating mga sarili. Ang tinatanong ng Panaghuy bakit daw tayo dumadaing? Meaning tayo daw ay nagrereklamo sa mga dumarating sa atin. Para bang sinasabi natin sa ating Ama na hindi tama yung ibinigay sa atin. Tama po ba? Parang sinasabi natin na walang karapatan si Amang Yahweh na padapnin sa atin ang kabagabagang nararanasan natin. Bakit mali ang paghatol na ibinigay ng Ama sa atin? Kaya yung ibinigay sa atin na kasamaan, kabayaran sa ating mga kakulangan at pagkakasala, tayo ay nagrereklamo. Nakalimutan natin yung sinabi ni Apostol Saulo na kung tayo daw ay pinarurusahan ng Ama dahil sa ating mga pagkukulang, tayo daw po ay huwag umimik. Ito'y nararapat lamang. Yun pong sinabi na Apostol Saulo. Pero kung tayo pinarurusahan dahil sa ating mga mabubuting gawa, tayo daw po ay matuwa. Bakit? Dahil ito daw ay makapagpapatibay ng ating mga pananampalataya. So makikita natin mga kapatid ko na kapag tayo nakakaramdam ng bagabag, tayo daw po ay huwag umimik at huwag tayong magreklamo. Bakit? Tama lang po yung hatol. Kaya talasasin po natin, ating usisain at suriin ang ating mga lakad. Anong sabi po ng Panaghuy? Suriin daw natin, tuusin natin, alamin natin ang ating mga lakad. Suriin natin, ihambing natin ang ating lakad doon sa kalooban ng Ama na alam na natin ang kwento. At kung tayo may pagkukulang, anong sabi niya? At manumbalik kay Amang Yahweh. Magkaroon tayo ng kababaang loob. Bakit? Hindi tayo makakapanumbalik sa Ama kung wala tayong kababaang loob. Maalala niyo ang kwento ng rabay ng nakaraang mga pag-aaral. Pride is a bad boy. Ayan. So, dito po natin malalaman sa ating sarili kung karapat-dapat nga ba tayo sa tinatawag nating pagbabalik loob. Nakahanda na ba tayong aminin yung ating mga pagkukulang? Yung sinasabi nating kababaang loob ay nasa puso ba natin? Kaya sabi niya dito sa Hagay, tingnan natin ang aklat ni Hagay. Sa kanyang salita, nung panahon ng kanyang mga kababayan, nagbigay si Hagay ng tinatawag na paalala. Hagay chapter 1 verse 5, sabi niya dito, ngayon nga'y ganito ang sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Anong sabi ni Hagay? Gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Tingnan ninyo ang inyong mga nakaraan. Tingnan ninyo ang mga nangyayari sa inyong buhay. Kumbaga tayo po ay, kapag tayo po ay nasa gitna ng bagabag, alam niyo po, ang pinakamabuti nating gawin ay tayo umupo sa ating sarili
And then talasasin natin bakit nangyayari sa atin ang mga bagay na ito. Balikan natin yung nakaraan. Dito natin masusuri kung ang ating mga lakad ay ayon sa kalooban ng Ama. Hindi po tayo nagpapadalos-dalos sa mga desisyon natin sa buhay. Mayroon tayong paglilimi. Now, nung panahon ni Hagay, ganito ang kanyang sinabi. Kayo'y naghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Now, nangyayari ba ito sa atin? Trabaho tayo ng trabaho. Pero walang naiipon. Ha? Nagtatrabaho tayo 10 hours a day, 14 hours a day. Yung iba, 16 hours a day. Halos wala ng pahinga. Pero wala namang nangyayari sa buhay. Kapag dumarating yung sahod, kinumagahan, wala na. Ha? Ito yung sinasabi ni Hagay ng panahon ng mga kababayan niya. Baka may nangyayari din sa ating panahon, wag naman sana. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kabusugan. Kumakain kayo, pero parang palagi kayong kulang. Ha? Kumakain kayo, pero parang palagi kayong kulang. Meaning, hindi kayo nabubusog. Meaning, wala kayong kontento sa inyong mga kinakain. Parang walang lasa. Napo, may kulang. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo na nagpapatering uhaw, meaning salat sa mga bagay-bagay. Hindi katulad ng iba nating kapatiran na mag-ulam lamang ng tuyo o kaya kaunting gulay, kaunting karne, busog na. Bakit? Dahil kontento sila sa kanilang mga natatanggap. Wala mang masarap na ulam, pero kapag kasamang kanilang pamilya, talbos ng kamote, saka pinitak na kamatis, pinisak na kamatis, abay masarap na. Busog na. Ha? Kumpara doon sa iba na karne araw-araw, pero parang walang lasang kanilang kinakain. Abay mga kapatid ko, maghunos dili po tayo, Hindi po natin nararamdaman yung pagpapala ng Ama. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. Ang gaganda ng mga damit ninyo, pero parang hindi kayo komportable. Hindi, maski magdamit kayo ng isang buwan at hindi kayo maglaba, hindi kayo maubusan ng damit. Ganon karaming damit ninyo, pero parang hindi kayo kontento. Yung kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawang upang ilagay sa supot na may mga butas. Ouch! Yan ang sinasabi po natin. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Baka nangyayari ito sa atin. Huwag naman sana. Tignan natin ang ating mga anak. Baka nakikita natin ang ating mga anak pagod na pagod sa paghahanap buhay, pero wala kayong nakikita na nangyayari sa buhay nila. Paupuin nyo ang inyong mga anak at kausapin nyo, anak ko, ano bang nangyayari sa buhay mo? Parang pagod na pagod ka, pero nakikita mo ba yung pinagpapaguran mo or talagang walang natitira? Sabi nga natin pumapasok ang sahod mo sa pintuan ng bahay, pero lumalabas naman sa bintana. Walang natitira. Siyasatin mo, kapatid ko, bakit? Dahil sa katotohanan, baka may kakulangan. Ang iyong mga gawa at nire-require ka ng Ama sa kanyang gawain. Kaya ito yung tinatawag niyang araw ng pagtutuos. Siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayong in line, nasa daan ng Ama, dahil nalalapit na naman yung kanyang tinatawag na araw ng pista. Talasasin po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Ano po? Kaya sabi niya sa Aklat ng Mga Awit, chapter 119. Puntahan natin sa Aklat ng Mga Awit. Aklat ng Mga Awit, 119. Verse 59. Ako'y nag-iisip sa aking mga lakad at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patutuo. Anong sabi niya? Ako'y nag-iisip sa aking mga... Pinag-iisipan ko ang lahat kong mga gawa. Hindi tayo padalos-dalos.
Now, alam po natin na marami sa atin ang napapariwara dahil sa padalos-dalos na pagdidesisyon sa buhay. Ano po? Yung kaisipan kasi natin, mga malilikot. Nakakita lang tayo ng mga bagay na gusto ng ating mga mata, gusto na nating matanggap, gusto na nating maangkin. Bagamat ito, kung tutuusin, ay walang kabuluhan. Now, hindi masama na mangarap. Pero kung ang isasakripisyo po natin ay yung ating mga pananampalataya at kung ano-ano pang mga bagay, abay mga kapatid ko, hindi na ito tama ayon sa kalooban ng Ama. Pero dahil tayo ay nang hahawak sa ating sariling mga pangunawa, ayan, iniisip natin na ito ay tama. Pero sinasabi ng aklat ng mga awit, pinag-iisipan ko ang lahat kong mga gawa. At bumabalik ako sa iyong patutuo. Inaalala natin yung mga salita ng Ama na nagbigay pagpapala sa mga nauna sa atin. Nabasa ko yata kahapon yung pinadalang memory verse ni Nanay Ligaya. Ang mga kasulatang ito o mga kwento na ating binabasa ay isinulat para sa atin. Para sa ating ikatututo. Ano po? Lahat ng mga nasulat sa lumang tipan ay para sa atin. Lahat ng mga nasulat sa bagong tipan ay para sa atin. Bakit? Para sa ating ikatututo. Naririnig natin ang mga patutuo ng ating mga kapatid. Pero parang wala tayong nauunawa ang kwento. Ano po? Parang walang pumapasok sa puso natin. Ano po? Parang walang pagbabago sa buhay natin. Abay kapatid ko, kung noong nanampalataya ka, bilangin mo sa ano mo, sa daliri mo. Kung ilang taon na o ilang buwan na, wala bang nagbago? At ang pagbabago ba is worse o sa ikabubuti? Abay kung for worse, abay kapatid ko, may mali. May mali. Kaya siyahatin mo kapatid. At ngayon ang araw ng pagtutuos. Ano po? Ngayon ang araw ng pagtutuos. Sikaraya chapter 7. Ito. Dinggin natin ang sinabi ni Sikaraya sa kanya mga kababayan nung panahon niya na siya'y binigyan ng Ama ng salita para sabihin sa kanila. Sikaraya chapter 7 verse 5. Salitain mo sa lahat ng tao ng lupain at sa mga saserdote na iyong sasabihin. Ito daw ang sasabihin ni Sikaraya sa kanya mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga saserdote, yung mga namumuno sa pamunuan at yung mga kapatiran na nakikinig sa kanilang mga aral. Sabi niya, nang kayo'y mag-ayuno at tumangis ng 5 at 7 buwan, nitong ang 70 taon, kayo bagay nag-ayunong lubos sa akin? Para sa akin? Now, tinatanong ng Ama sa loob ng 70 years, yung inyong paglilingkod sa akin, yung pag-aayuno nyo sa akin, sa ating panahon, yung ating pagsamba, yung ating pag-aaral ng Biblia, ito ba'y pinag-aralan natin na tayo may natutunan? O wala man lang tayong maalalang kwento? Bakit? Dahil kapag nag-aaral tayo kung ano-anong ginagawa natin, kapag may araw ng pagsamba at may nangangaral kung anong mga ginagawa natin, kumbaga hindi natin ipinapanguna ang salita ng Ama. Now, no wonder walang matitira sa atin. No wonder walang matitira sa atin. Bakit? Hindi, kumbaga, kung hindi natin pinapahalagahan ang aral ng Ama, sa inyong palagay, pahalagahan ba ng Ama ang ating mga hinihingi? Talasin po natin ang kwento, ano po? Kung ang aral niya, sabihin natin 1 oras at kalahati, kung tayo ay hindi nakikinig sa aral, bakit? Dahil araw na nga ng pagsamba, ang dahil pa natin ginagawa. Busy tayo, samantalang oras na ng pag-aaral. Natapos yung aral, may naisulat ka bang kwento na mauunawaan mo sa loob ng 1 linggo? O mayroon ka bang salita na talagang tumimo sa puso mo at ito'y gagamitin mo sa susunod na 6 na araw uli para magkaroon ka ng pag-asa sa mga araw na darating para sa iyo? Bay, kung wala ka naintindihan maski isa kapatid ko, abay, nagsasayang ka lang ng oras.
In-expect mo ba na matututo ka sa araw na ito at sa iyong pangunawa kapag tutuusin mo ang sarili mo, pagbibigyan mo ng grado ang sarili mo, pasado ka ba? Now, no wonder, huwag kang magtaka kung bakit hindi naririnig ng Ama ang iyong salita at ang iyong mga hinaing. No wonder, hindi dumarating ang hinihingi mo. Bakit? Sabi ko kasi, kung hindi mo pinapahalagahan ang tinig ng Ama at ang kanyang mga kagandahang loob, abay kapatid ko, paano? Ha? Didinggin ng Ama ang ating mga hinihingi. Kaya itong sinasabi ni Zechariah sa kanyang mga kababayan, at pagka kayo nagsisikain at pagka kayo nagsisiinom, di ba kayo nagsisikain at nagsisiinom sa ganang inyong sarili? Naalala daw ba natin magpasalamat sa araw ng ating mga hapagkainan? Bago daw tayo sumubo, naalala ba natin magpasalamat na ito'y galing kay Amang Yahweh? Ha? Ang ulam mo man ay talbos ng kamote o bulalo. May pagkakaiba? Wala. Ano man yung ibigay ng Ama sa inyong hapagkainan, huwag mong kalilimutan magpasalamat. Yun ang sinasabi po ni Zechariah. Di ba ganinyo dapat dinggin ang mga salita na isinisigaw ni Amang Yahweh sa pamamagitan ng mga propeta nang ang Jerusalem ay tinatahanan at nasa kaginhawaan at ang mga bayan niya na nasa palibot niya at ang timugan at ang mababang lupain ay tinatahanan. Alalahanin mo, sabi ni Zechariah nung panahon nila. Now, sa ating panahon, alalahanin naman natin yung kwento ng ating buhay at yung mga patutuo ng ating mga kapatiran na naririnig natin. Matuto tayo sa kanila. Bakit? Dahil baka maulit sa atin yung nangyari sa kanila, alam natin ang gagawin natin. At kung ang hinihingi natin ay kahalintulad ng mga hinihingi nila, baka magaya natin. Yun ang dahilan kung bakit tayo nagpapatutuo na naririnig ng mga kapatiran para lumakas ang kanilang mga pananampalataya at maitama ang kanilang pagkakamali in case may pagkukulang sa kanilang punto. Ito yung araw ng pagtutuos, mga kapatid. Dahil walang silbi ang ating pag-aaral at pakikinig sa mga salita ng Ama kung wala tayong natututunan. Walang pagbabago sa ating buhay din para at tayo po ay nakikinig sa aral ng Ama. Para at tayo may Bible study kung wala tayong natututunan. Anong ipapamana natin sa ating mga anak at sa ating mga apo balang araw? Anong ipagsasanggalan natin kapag dumarating yung sinasabing hirap na hindi pa naranasan ng sanlibutan? Tayo kaya ay makatagal sa araw na yaon? Ano po? Kaya sabi niya dito, talasasin natin. Pangalawang Korinto, chapter 13, verse 5. Pangalawang Korinto, chapter 13, verse 5. Ito po ang sinasabi ng pangalawang Korinto. Siya sa atin ninyo ang inyong sarili. Paulit-ulit po yung sinasabing pagtutuos. Siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili. This time is the day of reckoning. Hindi po bukas, hindi po kahapon. This time is the day of reckoning. Bago po dumating yung araw ng pagtutuos, nagagawin natin mismo sa araw po ng paghuhugas ng mga paa. Sa pag-inom po natin ng alak na simbolo ng ubas, simbolo ng dugo ng rabay, at sa pagkain ng tinapay na walang libadura na simbolo ng katawan ng ating rabay. Bago po dumating yung araw na yun, sigurado tayo na tayo ay karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala. Kaya ngayon pa lang binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating rabay. Dahil alam natin ng kwento. Ang Ama ay mapagpatawad. Maawain. Dahil ang kanyang awa ay naninibago kailan? Tuwing umaga. Ito po ang dahilan kung bakit nasulat sa kasulatan na ang kanyang awa ay pinaninibago kailan? Tuwing umaga. Bakit? Sa umaga natin malalaman kung may awa pa ang Ama sa atin pagdilat ng ating mga mata. Bakit? Dahil hindi ipinangako ang umaga kahit kanino. Hindi ipinangako ang umaga.
Kaya kapag ibinukas natin ang ating mga mata sa umaga, at naibukas natin, at may hininga pa tayo sa ating mga ilong, then and only then masasabi natin, nasa akin ang awa ng Ama. Gawin yung personal. Kaya kailangan tayo magpasalamat paggising natin sa umaga. Doon natin mararamdaman yung awa ng Ama. Sa mga hindi ginising, that's it for them. Wala nang awa ang Ama. Bakit? Natigil na. Dahil hindi maluluwalhati ng mga patay ang ating Ama at Elohim. Hindi maluluwalhati ng mga patay. Kaya, mga kapatid ko, yun ang dahilan kung bakit nasabi na pinaninibago tuwing umaga ang awa ng Ama. Kaya muling sinasabi ng Korinto, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, ayan, tayo ba'y nasa pananampalataya? Bakit? Yes, dahil unang-una, kilala natin si Amang Yahweh, kilala natin ang ating rabay, ibinautis mo natin ang kanilang mga dakilang pangalan sa gabay ng banal na Espiritu. Yes, nananampalataya tayo. Sa salita. Now, kung sa gawa nananampalataya tayo, ginaganap ba natin ang kautusan ng Ama? Nagpapailalim ba tayo sa saloobin ng Ama? Pinagsisikapan ba natin gawin ang kalooban ng Ama? Sinasaliksik ba natin ang ating mga sarili sa ating mga salita, sa ating mga gawa, at sa ating mga kaisipan? Then, masasabi natin na tayo may pananampalataya. At ito yung totoong pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Sabi niya, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Ininunilo niya, subukin ninyo ang inyong sarili. Paano natin ikukumpara ang ating sarili? Hindi natin maikukumpara ang ating mga sarili sa iba. Hahatulan natin ang ating sarili sa kagandahang loob ng Ama na ipinaunawa sa atin ng kanyang mga salita. Doon natin i-judge ang ating sarili sa kanyang salita. Huwag nating ikumpara ang ating sarili sa iba. Sa iba, nasasabi, mas mabuti ako sa taong yaon. Siya, nagnanakaw ako, hindi. Kaya mas mabuti akong tao. Abay, kapatid ko, hindi yun ang panuntunan sa pagtutuo sa sarili. Hindi yun ang tamang pagsisiyasat sa sarili. Dahil ang mga hindi nakakakilala kay Amang Yahweh ay iba ang kanilang kahutulan. Maaaring ang kinukumpara mo yung mga hindi nakakakilala kay Amang Yahweh. Hindi mo pwedeng kumpara ang sarili mo doon, kapatid ko, dahil iba yung kanilang paghatol balang araw. Iba tayo sa paghatol balang araw. Ano po? Pareho tayong hahatulan ng Ama sa kanyang salita, pero magkaiba ang hatol dahil maaaring sila ay may dahilan kung bakit hindi ipinapaunawa ng Ama sa kanyang salita. Pero tayo, wala tayong excuse. Ano po? Wala tayong excuse na nakakaunawa sa salita ng Ama. Hindi ba ganyan nalalaman sa ganing inyong sarili na si Yahshua Mesias ay nasa inyo? Meaning, kung wala tayong pagbabago sa ating mga buhay, sa pananampalatayang tinanggap natin sa ating rabay, at ganun pa rin yung kwento ng ating buhay, abay kapatid ko, baka hindi totoong ibinautismo mo ang kamatayan ng rabay sa pulos. Bakit? Sinasabi niya na, alam ba natin, sa ganang atin na si Yahshua Mesias ay nasa, meaning ibinubuhay ba talaga daw natin ang ating Rabbi Yeshua na namatay sa pulos. Kaya sigurado ang mga apostol sa atin na tayo dapat may pagbabago dahil kung totoong tayo'y nabautismuhan sa pangalan ng Ama at sa dugo ng ating Rabbi na nabugo sa pulos, dapat may pagbabago. Kaya sabi niya, maliban na nga kung kayo'y itinakwil. Maliban na nga na kayo'y itinakwil. Kaya wala tayong pangunawa. Ang ating pananampalataya, ito lamang ay sa gawa. Ano po? Parang yung pinapakinggan naming kwento kanina ni kapatid na Romano na nagsasabing baka siya daw yung kanyang kapatid ay gutom. Isasabihin daw niya na, humayo ka kapatid at ipapanalangin kita para ikaw ay mabusog. Now, may nagawa ba siyang tulong sa kapatid niya? Wala. Nasabi ba natin na may pananampalatayang taong ito na nagsabing ipapanalangin kita kapatid para mabusog ka?
Wala. Bakit? Hanggang sa salita lamang ang kanyang pananampalataya. Yun ang sinasabi ni Apostol Santiago. Ito yung sinasabi niyang pananampalatayang walang gawa. Ano po? Ezekiel chapter 18, verse 28. Ito po ang sabi naman sa Ezekiel. Pag masisiyasat natin ang ating sarili, na tayo may pagkukulang, itong sabi ni Ezekiel 18:28. Sapagkat siya ay nagmumuni-muni at tumiwalay sa kalahat niyang pagsalangsang, siya ay walang pagsalang mabubuhay, siya ay hindi mamamatay. Anong sabi niya? Sa mga nakakaunawa sa kanyang sarili at mauunawaan niya na siya ay may pagkukulang. At siya ay magmumuni-muni. Sabi ko nga sa inyo, paano magmumuni-muni? You sit there, manalangin tayo, and then, balikan natin yung mga ginawa natin ng mga nakaraan. Yung mga iniisip natin na kwento ng ating buhay, balikan natin. Para maunawaan natin kung bakit nangyayaring ganito sa ating buhay. Ang pangyayari sa ating buhay, hindi po siya chance. Ano po? Hindi nagkataon lamang. Ito'y sinadya na mangyari. Ano po? At pinahintulutan ng Ama na mangyari din, meron siyang dahilan. Maaaring para tayo matuto kung matututo tayo. O kung hindi, abay kasalanan po natin. Bakit? Dahil nasa atin na ang kababang loob ng Ama nang ipinaunawa niya sa atin ang kanyang mga salita. Kaya sabi ni Ezekiel, kaya't kung siya'y magmumuni-muni, yan, at kumiwalay sa lahat niyang pagsalangsang, babaguhin daw natin ang ating buhay para maitama natin ang ating mga mali. Anong sabi niya? Siya'y walang pagsalang mabubuhay. He will live. At hindi siya mamamatay. Now, ang kamatayan po dito ay hindi yung buhay na ito, kundi yung dagat-dagatang apoy ang kamatayan sinasabi dito ni Ezekiel. So meaning sa ating pagmumuni-muni pala sa araw na ito ay hindi lang natin ililigtas ang buhay natin sa buhay na ito. At may aayos natin ang ating buhay sa buhay na ito. Kaakibat pa pala nito ay yung buhay after this life ang sinasabi pa niya. Opo. Kaya makikita natin ang kahalagahan ng ating pagmumuni-muni. Sabi pa niya dito sa aklat ng Galatia chapter 6 verse 4. Galatia 6:4. Ito pa ang sabi ni Apostol Saulo. Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Ayan, uli. Kung mapapansin, maraming mga salita tungkol sa pagsisiyasat. Siya sa atin ninyo, sabi niya, bawat isa ang kanyang sariling gawa. Hindi yung gawa ng kapitbahay mo. Hindi yung gawa ng ibang tao. Hindi yung nakikita mo yung mali lang ng asawa mo. Hindi mo yung nakikita mo yung mali lang ng anak mo. Hindi. Sarili mong gawa. Dahil hindi mo maitatama ang iba kung hindi mo maitatama ang iyong sarili. Kaya nga nasulat na sinasabi ng rabay, bago daw natin mapansin ang muta ng ating mga kapitbahay o ng ating kapatid, itanggalin muna natin ang katahilan o kalaking troso na nakahambalang sa ating mata. Yun pong ibig sabihin ito. Ano po? Nakikialam na tayo sa mga buhay ng may buhay. Ano po? Nagre-react na tayo sa mga Facebook, nagre-react na tayo sa mga Messenger. Samantalang hindi natin mabigyan ng pagkakataon ng ating sarili ng pagbuni-muni sa ating mga gawa, sa ating mga salita, at sa ating mga kaisipan. Sariling gawa, ano po? Baka ang marunong lang tayong tingnan ay yung mga salita at gawa ng ating mga asawa, ng ating mga anak, ng ating mga mahal sa buhay. Pero pagdating sa ating sarili, exclusive po yun sa atin. Sasabihin natin, hindi pwede yun. Sa akin lang yun. Wag naman po sana, ano po? Wag naman po sana.
At kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Siya sa atin. Dahil kung ang ginagawa po natin ay sa iba, abay kapatid ko, baka maligtas yung pinupuna mo dahil sa pagpuna mo ay aayusin niya ang kanyang buhay, pero ikaw, na nagpupuna, baka itsapuera ka. Kapatid ko, huwag po sana. Ano po? May sasalba natin ng lahat. Bakit? Dahil sa kagalingan nating magpuna, kagalingan nating magbigay ng payo, walang masama. Walang masama. Pero unahin natin ang ating sarili. Ano po? At the same time, mas magiging mabisa ang ibibigay nating payo kung ibinubuhay natin ang payo na ating ibinibigay sa kanila. Baka bumalandrang sa atin yung binibigay nating salita at ibalibag sa atin na sasabihin, bakit ang buhay mo hindi mo maayos? Abay, wag naman po sana ano po. Not to mention, ano po, hindi po ini-a-advise ng mga nananampalatayang pinangaralan ng ating rabay na pakialaman natin ang buhay ng ibang buhay. Hindi po. Ano po? Pag mangangailangan sila ng tulong, yes. Pag may kinalaman ng pananampalataya, yes. Pero beyond that, mga kapatid ko, ano po? Siyasatin natin ang ating mga sariling gawa. Ano po? Sariling gawa ang pinag-uusapan, ano po? Hindi ng iba. Aklat ng mga awit, 139. 139 verse 23. Ito. Siyasatin mo ako, O Ama, at alamin mo ang aking puso. Ayan. Pag tayo na po'y nakahanda na, sabi ko nga, balikan natin si Amang Yahweh. Ama ko, siyasatin mo ang aking sarili. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. Nauulitin ko uli. Masasabi lang natin ito kapag tayo po'y handa na at sigurado tayo na pinagpipilitan natin na maganap ang kalooban ng Ama. Hindi yung blatantly na sinasalangsang natin. Abay kapatid ko, we will be found guilty. Ano po? Pagsikapan natin at sabihin natin kay Amang Yahweh na kung may makikita kang mali, Ama ko, at hindi ko pa napiperfecto ang paggawa ng kabutihang ito, turuan mo ako, Amang Yahweh. At kung ako may mali, sabi, ituro mo sa akin, Amang Yahweh, kung paano ito magiging tama. Yun ang ating panalangin. Ano po? Tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Patnubayan mo ako. Pag nakita mo, Amang Yahweh, na mali ang aking lakad, patnubayan mo ako. Dahil hindi ko alam na mali palang ginagawa ko. Patnubayan mo ako, Amang Yahweh. Yun ang panalangin natin. At tayong lahat ay magsalita ng ganito dahil hindi natin alam kung minsan ang ating mga ginagawa. Kaya kailangan natin ang awa at gabay ng Ama. Kailan? Araw-araw. Araw-araw. Kaya sabi dito sa aklat ng mga Hebrew, Hebrew chapter 4 verse 1, ito ang sabi ni Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Hebrew. Chapter 4 verse 1. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Matakot daw tayo. Kaya nga sinasabi sa Galatia yata yung sinasabi niya na work for your own salvation. Gawin mo ang iyong sariling pagkaligtas. Ganapin mo ang iyong sariling pagkaligtas. Ulitin ko, sariling pagkaligtas. Hindi ka maililigtas ng asawa mo. Hindi ka maililigtas ng mga mahal mo sa buhay. Hindi ka maililigtas ng anumang pinag-aralan mo. Gaano man ito karaming pinag-aralan, gaano man ito kataas. Hindi ka maililigtas ng iyong pera sa bangko, gaano man kataas ang posisyon mo sa iyong trabaho. Hindi ka maililigtas ng mga ganito. Ano po? Gawin natin ang ating sariling pagkaligtas ng may takot at panginginig. Yun ang salita na alam natin kwento.
Kaya sabi dito sa aklat ng Hebrew chapter 4 verse 5, mga takot nga tayo. Hindi sinabi ni Saulo na kayo. Tayo, sabi niya. Isinama niya ang kanyang sarili. Ganon din ako. Mga takot tayo. Yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan, baka sakaling sino man sa atin ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Huwag naman po sana. Sayang yung ating pagpapagal. Sa tinagal-tagal ng ating pananampalataya, meron sa akin 40 years, 30 years, 20 plus years. Sa akin, nabautismuhan ako nung kailan ko nabautismuhan? 1992 yata. Yeah, 1992. Ako nabautismuhan. So, ilang taon na ako? 32 years, 33 years na nabautismuhan. No po, sayang yung aking pagpapagal for 33 years. Kung ako'y, ano sabi niya? Hindi makaabot. Sayang, mga kapatid ko. Sayang. Sabi nga ng aming namatay na Pastor Isaac, kung tayo ay walang pangarap na makarating sa kaharian ng Ama, then tayo po ay pupunta sa impyerno, piliin na natin ang first class. Bakit? Pupunta lang din tayo sa impyerno, bakit hindi pa first class? Yun ang kanyang laging kwento. Ano po? At sinasabing kumbaga joke. Totoo naman po yun. Kung hindi natin pinagpipitagang makamit balang araw, ang buhay na walang hanggan, abay kapatid ko, sayang ating pananampalataya. At kung tayo naman ay talagang nagbabalak, nangangarap na makamit ang buhay na walang hanggan balang araw, abay kapatid ko, siyasatin natin ang ating sarili. Tutuhanan natin ang ating mga pananampalataya. Hindi kung kailan lang tayo komportable. No po. Makikinig lang tayo sa aral kapag tayo komportable, pag tayo ay hindi pagod, pag tayo ay on the mode. Ganoon tayo makikinig. Pag hindi tayo galit sa ating mga asawa, kapag wala tayong kagalit sa ating mga anak, mga mahal sa buhay, doon tayo makikinig. Ano po? Abay kapatid ko. Ano bang aral ang binigay ng ating rabbi noon? Faith by convenience. Yun ang pananampalataya mo. Faith by convenience. Saka ka lang nananampalataya kapag komportable ka. Po. Abay kapatid ko. Hindi po dapat mangyari. Ano po? Hindi po dapat mangyari. Ano po? Colossians chapter 1 verse 23. Colossians 1:23. Ito. Ang dagdag. Colossians 1:23. Kung tunay na kayo'y namamalagi sa pananampalataya, kung totoong may pananampalataya daw tayo, sabi niya Saulo, na nababaon at matibay, meaning nagkaugat na, hindi na matitinag, supposedly, ano po? At di makilos sa pag-asa sa mabuting balita na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Saulo ay ginawang ministro. Nung sabi ni Saulo, dapat kayo ay rooted na sa pananampalataya. Bakit? Hindi ako nagkulang sa pangangaral. Hindi ako nagkulang sa pangangaral, sabi ni Saulo. Nangaral si Saulo for 30 plus years. Dahil kung totoo yung aking nabasang talambuhay niya, nangaral siya nung siya edad 30-31. Namatay po siya between 60 to 63 years. So nangaral siya for 31 to 30 years plus ang kanyang pinangaral. No po, 30 plus years ang kanyang pinangaral. Kaya sabi ni Saulo, na wala kayong excuse. Dahil binusog ko kayo sa pangaral. Na wala naman kayong excuse na mga nakikinig. No po, dahil wala kayong kwento na masasabing excuse kayo dahil hindi kayo nakarinig. No. Meron kayong pagkakataon kung gugustuhin ninyo na makarinig ng aral. Dahil nagbigay ang ating Ama ng mga panahon para tayo makapangaral. Nagbigay pa nga siya ng panahon para kayo makapagtanong kung kayo ay may katanungan sa kanyang mga salita. Kaya wala tayong excuse. Dapat daw ang ating pananampalataya ay nababaon, matibay, at hindi makikilos. Dapat tayong lahat ay ganun.
Ano man yung dumating na bagabag sa ating buhay, hindi tayo makikilos. Ano man yung makita nating mangyayari sa sanlibutan, mangyayari sa ating mga asawa, mangyayari sa ating mga anak, tayo po ay nababaon, matibay at may pag-asa. Yun ang tunay na nananampalataya. Ano po? Yun ang tunay na nananampalataya. Kaya sabi niya dito sa Hebrew chapter 12 verse 15, Hebrew 12:15, ito ang sabi niya. Napakaigatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Ama. Ayun ang nakakatakot na sinasabi. Baka hindi umabot. Bakit? Dahil hindi pa nabaon at hindi pa nagkaugat. Dumating yung mga bagabag, maski napakatagal ng nananampalataya. Dahil marami na ako nakita. Taon na rin yung mga nananampalataya pero nangawala pa rin sa pananampalataya. Bakit? Hindi nagkaugat yung kanilang pananampalataya. Bakit? Sila ay nanampalataya by convenience. Makikita mo lang sila kapag sila ay okay, kapag sila ay maayos, pag sila ay nasa mood. Yun ang mga nakikita natin sa iba. Kaya mga nangawala sila sa pananampalataya. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Faith by convenience. Ano po? Baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami ouch. Baka sa bagabag na nangyayari sa inyong buhay, magkaroon kayo ng bitterness. Bagamat ang nangyari sa inyo ay kasalanan ninyo, at walang kinalaman ang pananampalataya dahil hindi ka nagtanong at hindi ka nagkaroon ng panahon para matuto. Nagkaroon ka ng tinatawag na tampo sa pananampalataya. Inisip mo na kasalanan ni Amang Yahweh. Inisip mo na kasalanan ng ating rabay. Bakit hindi ka niya ginabayan? Bakit niya ipinahintulot na bagabagin ka? Bay, kapatid ko, kasalanan mo. Dahil wala kang natutunan sa aral. Dahil kung may natutunan ka sana sa aral, hindi ka sana nagpadalos-dalos sa desisyon mo sa buhay. Ulitin ko lang sinabi ni Saulo. Kapag tayo ay binabagabag dahil sa ating mga kasalanan, tayo daw po ay huwag magreklamo. Tayo daw po ay huwag magreklamo. Pero kung tayo binabagabag dahil sa ating mga gawang kabutihan, ayon sa salita ng Ama, then doon tayo magsaya. Doon tayo matuwa. Bakit? Natupad yung hula sa atin. Dahil ang ating rabay, ano po? Maraming bagabag ang pinadating sa kanya ng Ama, bagamat siya walang kasalanan. Pero dahil dito, naluwalhati ng ating rabay ang ating Ama. At yun din ang magiging kwento ng buhay natin kung tayo mananatili sa pananampalataya. Ano po? Kaya sabi dito sa Titus, there we go. Titus chapter 1. Verse 13. Ang patutuong ito ay tunay. Dahil dito isawayin mong may kabagsikan sila upang mga pagagaling sa pananampalataya. Anong sabi niya? Sawayin mo sila, Titus. Pag nakita mo sila, Titus, na gumagawa ng pagsalangsang, sawayin mo sila. Yun ang kwento rito ni Titus. Sawayin mo sila. Now, huwag kayong magagalit kapag kayo ay sinawata ng ating mga pastor, ng ating mga elders sa assembly. Pag mali ang inyong gawa at kayo ay masawata, huwag kayong magalit. Huwag kayong magtampo. Baka yung iba sa atin dahil sa pagkasawata sa kanila, sa pagbibigay sa kanila ng payo dahil mali ang kanilang mga nagawa, abay magtampo, hindi na bumalik sa pananampalataya. Ayaw nang makinig. Bakit? Iniisip na siya yung pinapatamaan nung nagpapangaral. Maraming mga nangawala din sa pananampalataya katulad dito. Nang ganitong dahilan. Feeling nila, sila yung pinatatamaan.
Ayaw nilang mapagsabihan ng kanilang mga maling gawa. Ano po? Abay mga kapatid ko, yun ang aming gawain, na kapag may nakita kaming mali, sasabihin namin ang kwento. Bakit? Dahil mahal ka namin, kapatid, at ayaw namin mga wala ka. Yun ang dahilan. Hindi ibig sabihin na aming sinasawata dahil hindi ka namin mahal. No. Mapapatunayan mo na mas mahal ka namin kapag sinawata ka namin dahil sa mali mong gawa. Kapag nakarinig ka ng sermon, abay kapatid ko, magpasalamat ka dahil may nagmamahal sa atin. Ang rabay ang nagbibigay ng sermon, hindi ako. Hindi ang ating mga pastor. Ang rabay ang nagbibigay ng sermon. Sawatahin mo sila, sabi ni Saulo kay Tito. Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Datapwat sa nangahawa at di nagsisampalataya ay walang anumang malinis. Kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang buti ay pawang nangahawa. Talasasin mo, sabi niya, sa mga walang kinikilalang pananampalataya, lahat marumi. Ano sabi niya? Sa mga walang kinikilalang pananampalataya, walang anumang malinis. Walang anumang malinis, so lahat marumi. Tama. Pero sa atin na nakakilala, bay kapatid ko, mapagsino mo naman sana kung ano ang tama at kung ano mabuti, yun ang ibig siyang sabihin. Pero kung wala tayong pagkakaunawa, ano po, lahat ng malinis o lahat ng mabuti, at ng masama, pareho lang sa atin, abay kapatid ko, sayang ang ating pangunawang binigyan ng ating rabay. Kaya sinasabi kanina ni Saulo, sa atin na sumisiyasat sa ating sarili, hindi na natin kailangan panghatulan ng iba. Yun ang sinasabi niya. Meaning marunong tayong humatol sa ating sarili. Alam natin kung tamang mali ang ating ginagawa. Hindi yung pinagdidiskitahan natin o pinagtatanggol natin ang ating maling gawa. Abay kapatid ko, sayang ang aral na narinig mo. Mali na nga gawa mo, pinagtatanggol mo pa para lang masabi kang tama. Hindi po tama. At hindi mo dapat gawin. Ano po? Mali ang pagsisiyasat mga ginagawa mo sa iyong sarili. Hindi na ang salita ng Ama ang ginagawa mong batayan sa iyong paghatol. Sarili mo ng pangunawa. Kaya sa mga kapatid po natin, sa mga mag-asawa, nang tingin nila sa kanilang mga sarili, sila yung palaging tama. Bagamat ito'y taliwas sa salita ng Ama, abay kapatid ko, hindi na ang salita ng Ama ang ginagawa mong batayan kung ikaw ay tama o mali. Sarili mo na ang pinag-uusapan dito. At sigurado taliwas ang magiging pangunawa mo sa salita ng Ama. Ano po? Kaya talasasin po natin mga kapatid ko kung tama ba yung ating paghatol sa ating sarili na pagsisiyasa. Ano po? Unang Pedro, chapter 5, verse 9. Malapit na akong matapos. Pagtsagaan niyo pa ng ilang minuto. 5:9. Itaas ko sa verse 8. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng iyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Totoo po yan. At alam niyo kung kailan siya gumagala? Kapag tayo po ay mahina. Kapag tayo po ay mahina. Kapag lumilining o kaya ay kinakampihan natin ang gawang mali, doon lumalakas ang ating kalabang dyablo. Nagiging kakampi mo siya kapag ganun yung kwento. Ano po? Pero kung pinapanigan natin ang salita ng Ama, at ipinagpipilitan nating ganapin ang kalooban ng Ama, bay kalaban natin ang dyablo. No po. Pero kung alam natin ang kwento ng sinasabi ni Santiago, na kung tayo ay magpapasakop sa Ama, pwede nating sansalain ang dyablo. Ulitin ko ulit. Walang panalo ang dyablo sa atin kung tayo magpapasakop sa Ama. Yun po sinabi ni Saulo. Santiago. Santiago chapter 4, verse 7. Yun po ang sabi ni Santiago. Na kung tayo magpapasakop sa Ama, tatagbo po ang dyablo. Lalayas po ang dyablo. Hindi magwawagi ang dyablo. Pero kung tayo po ay mahina, abay para siyang liyog.
At ang hinahanap ay yung mahihina sa pananampalataya. Kaya marami din po ang nangawala sa pananampalataya dahil sa kahinaan ng kanilang pananampalataya. Ano po? Siya'y inyong labanang matatag sa inyong pananam. Anong pwedeng ilaban sa dyablo? Pananampalataya sa Ama at sa ating Rabay. Walang pwedeng tumalo sa dyablo. Huwag mong sabihin kaya mong talunin ng dyablo. Bay kapatid ko, mas kilala ng dyablo ang sarili mo. Mas kilala ng dyablo ikaw kaysa sa sarili mo. Totoo po yan. Mas kilala ng dyablo ang sarili natin. Mas kilala ng dyablo tayo kaysa ang sarili natin. Yun ang totoo. No po. Kaya ang pwede lang makapagwagi sa dyablo ay ang pananampalataya natin sa ating Ama at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Bakit? Dahil sila na ang nakatalo sa dyablo. Tao, wala pa. Wala pang tao nakatalo kay dyablo na hindi tinulungan ng Ama. Ano po? Yamang inyong nalalaman ng mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. So, hindi lang ikaw ang nakikipagpunyagi, kapatid. Hindi lang ikaw ang nakikipagtuos araw-araw. Marami po tayo. Marami tayo. Dahil sabi ko, tayong lahat sa pananampalataya ay kaaway ng dyablo. At nakikipagtuos tayo araw-araw. Ano po? Kaya tandaan po natin. Ano po? Walang mananalo sa dyablo na hindi nananampalataya sa ating Ama at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Huling talata na po ito ng Rabbi. Unang Yohanan chapter 3 verse 20 and 21. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, kung alam natin kung anong tama at mali, ang Ama ay lalong dakila kaysa ating puso. At nalalaman niyang lahat ng mga bagay. Totoo po yan. Kaya kung tayo po may pagkukulang at mahina tayo sa bagay na yun, hingin po natin sa Ama. Napalakasin niya ang ating mga pananampalataya. Maalala niyo ang kwento noong lingkod na may mahinang pananampalataya. Anong sabi niya sa Rabay? Rabay! Dagdagan mo ang aking pananampalataya. Yun ang sinabi ng lingkod na yaon. Kaya sabi niya, sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Ama ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Mga minamahal, kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Ama. Malinis po yung ating konsensya. Then, may pagtitiwala tayo sa Ama na tayo dadalhin niya sa kanyang kaharian balang araw. Pag wala tayong guilt sa ating kaisipan, pag malinis ang ating konsensya, kung tayo nakakatulog sa gabi ng mahimbing, wala tayong naaalalang mga nagawa nating mali sa maghapon. Bakit? Dahil ang ating buhay ay ibinabatay natin sa buong maghapon lamang. Ano po? Parang nung nakaraang araw, ano po? Ako'y hindi makatulog dahil naalala ko na parang may mali doon sa aking pinuntahan sa Walmart. Parang nadaya ko ng $12 yung pinagbilhan ko. Then nabayaran na ako ng 2 beses ng $12. Kinaumagahan, sabi ko, darling, dadaan ako sa Walmart. Bakit? Kailangan kong dumaan. Binabagabag ako ng aking konsensya doon sa $12 na parang nadaya doon sa sa presyo ng binili kong baterya. Binalikan ko po sa Walmart. And then sabi nung teller, kasalanan na daw nung nagkamali. Abay hindi, sabi ko. Gusto kong ibalik maski na kasalanan niya. Baka ako yung may kasalanan, sabi ko. Binili ko yung $12. Nagkaanak pa dahil sumobra, mayroon pa siyang tax. Pag maaalala natin na tayo po'y may mali, nasa atin pa rin ang ating Rabay. Ipinapaunawa niya sa atin na tayo may pagkakamali. Pero kung wala na po tayong maalalang pagkakamali natin at hindi na tayo binabagabag ng konsensya natin bagamat tayo ay may nagagawang mali. Abay kapatid ko, matakot tayo. Baga dumating ang araw, nung sabi niya, maliban na kayo itinakwil, sabi ni Apostol Saulo, wag naman sana.
Kaya po sa araw ng pagtutuos, today, sana po tayo ay manaunawaang kwento. Na ang gagawin nating pagtutuos sa ating sarili ay ayon sa kagandahang loob ng Ama sa aral na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Mga kapatid ko, ito po ay paghahanda natin sa ating mga sarili sa darating niyang pista. Para pag dumating pong araw na iyon, 4 weeks from now, 4 pang araw ng Sabat, pag humarap tayo sa ating Ama at itatanong sa ating sarili kung tayo ba ay nakahanda na natanggapin ang Passover ng Ama na ibinigay niya sa ating Rabbi Yeshua. Handa na ba tayong kumain ng tinapay na simbolo ng kanyang katawan at uminom ng ubas na simbolo ng kanyang dugo at maghugas ng ating mga paa na sumisimbolo sa ating kababaang loob na tinatanggap natin ang ating Rabbi na naghugas sa ating mga kasalanan. Then and only then, mga kapatid ko, masasabi natin, tayo nga po ay totoong lingkod ng ating Rabbi at tayo ay tunay na nananampalataya. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, at ito po yung aral ng ating Rabbi. And I pray na tayo po ay may natutunang kwento. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Masaganang tanghalian po sa inyong lahat at ang pagpapala ng Rabbi at ng ating Ama ay sumainyo at sumaating lahat. Salamat po, magandang gabi at happy Sabbath po. Hallelujah.